Hi guys! Welcome na naman po sa ating vlog. So for today's video is nandito nga tayo sa casa for today kasi may expired na yung insurance ng ating sasakyan and kailangan na nating mag-renew. Sa case ko kasi is, or sa pagkakaalam ko is nakalock in yung sasakyan ko for 3 years sa isang insurance company which is sa Paramount. Bago mag 1 year yung sasakyan is nakareceive ako ng text message from bangko na may expired na daw yung insurance ko. So, dinouble check ko siya sa company or dun sa kasa na pinagkuhaan natin ng sasakyan and yun nga na hindi na daw sila nagre-renew ng insurance. Ang tanong ko doon sa kasa is, pwede bang ako yung maghanap ng insurance para sa sasakyan ko? Which is, pwede naman daw. So, ayun na nga, dahil pwede naman, naghanap ako nung mga insurance company na posibleng pagkuhaan ko. And ang unang hinahanap ko is yung makakamura sana ako sa insurance na makukuha ko, which is Malipan. So, maraming mura. Ito kasi yung mga dapat i-consider natin pag kukuha tayo ng insurance. So, sa case ko kasi is, bali, 2 beses na nag-claim ako sa isang insurance company. Nung una is Paramount, which is yung dating sasakyan namin, yung Toyota Vios na pula. And ngayon, yung sa expander natin. Sa experience ko lang, 2 beses ko na siya na-try. So, yun dun nga sa Vios natin is Paramount yung, standard yung insurance nung unang sasakyan yung kotse. Ngayon dito is, yung una, yung first year ng sasakyan is Paramount siya. Ayun na nga, ang dapat mo kasi i-consider pag kukuha ka ng sasakyan or ng insurance, madali mong mahahanap yung agent na kukuhaan mo ng insurance. Kasi pag nag-claim ka, pag may nangyari sa sasakyan mo or may gusto kang ipagawa sa sasakyan mo, yung madali mo sanang mahahanap yung agent na kinuhaan mo ng insurance. Kasi nung una, ang ginagawa ko kasi, naghahanap-hanap ako online. Marami akong hinanapan na mga or pinagtanungan ng mga insurance company na mura. Mura talaga kasi mayroong 19,000, mayroong 21,000, may 24,000. Maraming mura. Kaya lang kasi ang inaalala ko kasi pag sa mga taong to ako kumuha, mahahanap ko ba sila in case na magka-problema na yung sasakyan? Or meron kasi ako napagtanungan na isang insurance company which is standard din siya. Kaya lang standard agent na yon is sa Makati siya mismo nagtatrabaho. Sa mismong, ewan ko kung head office nila yun. Mismong doon siya nagtatrabaho and ang cost ng insurance sa kanya, nung quotation, nagpa-quote ako sa kanya, 25,000 or 24,000. 24,000 pesos. So, kumpara dun sa mga pinagtanungan ko, meron kasing 21,000, may 22,000. Ganon yung mga price range niya. Inisip ko kasi, kung magkiklaim ba ako sa kanya or if in case na may mangyari sa sasakyan ko, saan ko siya hahanapin? Paano ko siya pupuntahan? Pupuntahan ko ba siya dun sa opisina pag nadisgrasya yung sasakyan ko or may nangyari sa akin? Saang opisina ko siya pupuntahan? Paano kung mawala, hindi ko na siya makontak? Paano kung hindi ko na siya ma-chat? Ganon. Ganon yung mga tumatakbo sa isip ko. Kaya, ang naisip ko is, magtanong-tanong ako kung saang, sa mga kasa ng mga nasasakyan natin, kung saan natin sila kinuha. Para if in case man, hindi man natin, madali nating mahanap yung agent natin or diretso na nating ipapasok sa kasa yung sasakyan natin kung may mangyari man. Kasi alam ng mga agent doon na doon mo kinuha yung insurance mo. So, ayun yung mga dapat natin i-consider. So, hindi na ako lumayo pa, hindi na ako nagtanong pa sa iba na kasa kasi prefer ko yung kung saan ko kinuha yung sasakyan ko, doon ko siya din kukuhaan ng insurance. No? Kasi kung saan ko kinuha yung sasakyan ko is, syempre nandun din yung agent na nag-assist sa akin nung kukunin ko yung sasakyan na yun. So, kilala ka na doon. Kaya madali na pag nag-claim ka sa kanila kasi kilala ka ng agent na doon mo nakuha yung sasakyan. So, mas madali na para sa'yo na mag-claim kung meron ka mang ipapagawa doon sa sasakyan mo. So, ayun lang. So, para sa akin, napamahal nga ako ito kasi nakuha kong insurance mismo sa kasa is, umabot siya ng 29,000. Actually, nasa almost 30,000 na siya. Humingi ako ng discount. So, pwede naman kayong humingi ng discount kung feeling nyo, medyo mabigat-bigat sa inyo and kung kaya tawaran, matatawaran.
humingi talaga ako ng discount. So, 1,000 pesos yung nahingi kong discount sa kanila. So, ang binayaran ko na lang is nasa 28,000 na lang siya mahigit. So, malaking bagay yung 1,000 no, na ibibigay na discount insurance company, which is yung standard nga. June 8 kasi may expired yung insurance nung sasakyan. So, nakakuha ako ng insurance sa Casa, which is Mitsubishi Imo. Standard din ng June 7. So, di ba? Buzzer beater. So, ganun tayo. Ewan ko kung ako lang or kayo lang kung kailan yung deadline. Saka ko lang yan siya iintindihin. And tumaon pa nga na June 8 is parang June 8 or 7. May holiday nung araw na yun. June 7. Kasi June 7 dapat luluwas ako ng Makati dun sa murang agent nga ng standard. Kaya lang sabi niya wala silang opisina kasi nga holiday daw nung araw na yun. Diyos ko Lord. Buti na lang talaga. Hindi ako pumunta noon. Kasi yun nga, naisip ko na sa Casa ko na lang siya kukunin. And buti na lang, June 8 is Saturday yata yun. May opisina ang Saturday ba or Sunday. Tapos tinanong ko yung agent ko kung may pasok sila nung araw na yun, nung June 8. So, may pasok sila kaya pumunta ko mismo dun sa Casa para kumuha na kagad ng insurance. Kasi nga deadline niya. Hindi ko alam kung pag na-delay yung insurance mo is magpe-penalty ka sa bangko. So, mahirap mag-penalty. Talagang pinilit ko na June 8 is makuha kagad yung insurance ng sasakyan and si insurance company na yung magpapadala ng copy na kailangan ni bangko. So, alam na nila yung gagawin nila doon. Kasi, yung nag-email kasi sa akin yung bangko, kailangan makapagbigay ako ng copy ng insurance ng sasakyan. Kasi nga, yung sasakyan natin is utang pa yun sa bangko hanggat hindi pa natin yung nababayaran ng buo. Pag may-ari pa yun ng bangko. So, kailangan mong ipadala sa kanila yung copy ng insurance na ni-renew mo nga yung sasakyan. Sila na yung agent na ng standard yung bahalang mag-send ng copy doon sa bangko. So, ayun, buti umabot tayo sa deadline ng ating sasakyan. So, ayun lang. Kung kukuha din kayo ng insurance para sa mga sasakyan nyo, isipin nyong mabuti. Oo, napamahal ako. 29,000, 30,000 plus is mahal compare sa 19,000, 22,000, 24,000. Mas mahal siya. Oo, pero ang iniisip ko na lang kasi yung gaan or yung convenient para sa akin if in case mangailangan ako ng claim kung saan ko mahahanap yung tap. Kasi panatag ako na nandyan lang sila, malapit lang sila sa akin and kilala nila ako. And kilala ko rin sila kung sino yung mga dapat kong hanapin and nakausap ko sila ng personal and may kasa sila na pwedeng gawin or gumawa ng sasakyan ko if in case na may mangyari sa sasakyan ko. So, ayun lang. Kayo din, kung kukuha kayo ng insurance ng sasakyan nyo, comprehensive car insurance yung tawag pala doon. So, ayun. Kayong bahala. Kayo naman yun. Ito akin lang naman. Kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. And ito is, dito ako komportable kasi panatag yung loob ko na hindi sila magsasara. Kasi di ba marami tayo nababalitaan ng mga insurance company na nagsasara. So, yun yung iniisip ko din. Saan ko sila hanapin? So, yung insurance na yun kasi is good for 1 year lang yun. So, every year dapat nire-renew siya. Bahala na lang kayong humanap ng insurance company na tingin nyo okay sa inyo. Panatag kayo and madali yung mahahanap yung insurance company na nakukunin nyo if in case na mangailangan kayo. So, ito ay sa akin and decision ko to na pamahal man ako panatag naman yung loob ko na ganun nga, yun nga, madali ko silang mahanap if kailanganin ko na sila. So, ayun lang. So, kayo din, kung gusto nyo rin kumuha ng insurance, ganun, isipin nyo din lagi yung convenient para sa inyo. So, ayun, humanap tayo ng insurance company na reliable and yung mapagkakatiwalaan natin and alam nating stable yung kumpanya nila. So, hindi naman sa OA tayo masyado pero 28,000 is malaking bagay yun guys. And marami tayong mabibili doon, no? So, kailangan nating ingatan yung mga pera nating pinaghirapan nating kitain. So, isipin natin kung saan insurance natin magandang ilagay yung pera natin. So, ayun lang. Pero syempre, at the end of the day is decision nyo pa rin yan. Ito pong sa akin suggestion lang naman and ito po base sa aking experience lang, no? So, depende pa rin po yun sa inyo kung gagayahin nyo or convenient na desisyon na pagkuha ng insurance para sa inyo. So, ayun lang. So, thank you again guys for watching and see you again sa ating next vlog. Bye!